So, before anything else, mag-start na po tayo ng ating pong opening prayer. Ako na po muna magpipray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. Hallelujah. In this platform, in this live stream. Anyayahan po natin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Let us allow the Holy Spirit to move freely, to touch every heart, to change every life of these people who are watching right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na mararanasan po natin ang kakaibang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong gabing ito? Amen? Because God is not limited by time, space, or distance. Amen. Yes, we believe that. Amen. We believe that. Praise God. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba. Naninikluhod ang aming mga puso. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood po ngayon sa live stream ngayong gabing ito. Sa lahat po ng mga papasok pa lamang, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga first-timers. I pray, O God, na malakas na pagkilos mo ang maranasan po namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa gabing ito patuloy po kayong mangungusap ng malakas, ng maliwanag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth na walang ni isa magbabae at lalaki na nanonood ngayon ang hindi mo kakatagpuin, Panginoon. Hayaan mo na matouch, hindi lamang po ang aming emosyon, hindi lamang po ang aming mga damdamin, kundi tumagos ito sa aming mga spirito, Panginoon. And let there be genuine repentance. Let there be genuine transformation, Lord, in Jesus' name. To all my brothers and sisters who are watching, O God. Ang iyong mga salita ang siyang magbago sa amin, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, ang maging gabay po namin, Lord. Ngayong gabing ito, hayaan mo na malaya kang kumilos, malaya naming maranasan ang mga himala mo, Panginoon. Pagalingin mo ang mga taong may sakit at karamdaman. Gumawa ka ng himala sa mga taong nangangailangan, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, kung may mga pride, idolatry, rebellion sa aming mga puso't isipan, tanggalin mo ang mga bagay po na ito. Lord, i-unlearn mo, Panginoon, ang aming mga bagay na natutunan na, Panginoon. Hallelujah. At muli mo kaming turuan ngayong gabing ito. Handa po kaming magpaturo sa iyo, Panginoon. Wala pong isa man dito, Panginoon, ang magmamalaki, magmamayabang, magmamataas, na marami na siyang alam ng mga scriptures. No, God. Marami pa po kaming dapat malaman, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord, turuan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon. Salamat po, dahilan Diyos. Patuloy po kayong kumilos sa aming pong kalagitnaan. Lahat ng mga first-timers na dinadako mo dito ay hindi lalabas na hindi kanila nakilala, Panginoon. Makikilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat po. Thank you, Jesus, for this opportunity. Ako po nagagamitin mo na magbabahagi ng iyong mga salita, itago mo sa iyong likuran, Panginoon. At magamit mo lamang po ako, Panginoon, upang maipahayag ang iyong katotohanan. Use me as your mouthpiece, Lord, in the name of Jesus. Take full control of everything. We love you and we glorify you. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. To God be the glory po. Praise God. Pwede nyo na pong i-open ang treasure box. Praise God po. Maraming salamat po, Ate Joy. God is good.
Welcome po sa atin pong evening devotion at magpapatuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral po natin ng ating series every night, which is the parable of Jesus. Stories that change lives. And I believe marami na pong mga binagong buhay ang Panginoon. Amen po ba? Marami na siyang binago sa ating mga ugali, sa ating pong character. Amen. At nagdagdag siya ng mga bagong kaalaman sa atin. So tuloy-tuloy tayo sa parable series natin for tonight. Salamat po. Salamat sa lahat ng mga nag-share, nag-repost, sa lahat po ng mga nagsasend ng mga gifts. God bless you po. So our topic for tonight, okay, ay muli, marami ulit makaka-relate. Okay, marami ulit masasabi na ako to. Okay, ako to. Sapagkat dalawang uri ng tao ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito. So, sino kaya tayo doon sa dalawang uri ng tao na ito? Siguro bago ako magsimula, ay magtatanong lang ako at ilagay niyo po sa live comment ang inyong pong mga tugon. Okay, ilagay niyo na po kung ano yung mga tugon niyo. Sabi dito, the question is, what usually reveals the real condition of a person? Sa palagay nyo lang, ano ba ang mga dahilan? Okay? Or paano, ano ang mga usual na nagpapakita ng tunay na laman ng puso ng isang tao? Paano mare-reveal ang tunay na kondisyon ng puso ng isang tao? Sa palagay nyo, paanong paraan kaya? Paano kaya natin malalaman ano ang tunay na kalagayan ng kanyang puso? What do you think is the answer? What usually reveals the real condition of a person? Paano nahahayag ang tunay na kondisyon o tunay na laman ng puso ng isang tao? Okay, kapag the way sila magsalita, yung lumalabas sa bibig nila, okay? Nare-reveal talaga doon ang kondisyon ng kanilang puso. Meron pa ba? Sa kilos. Okay? How they act. Attitude. Yeah, kapag sila ay dumadaan sa pain, di ba? Kasi maraming tao nagsasabi, I love you, Jesus! Pero kapag nandoon na sa mga problema, nalalaman mo, di ba? Ang tunay na kondisyon ng kanilang pagkatao. Kapag may mga problema, kapag may mga pains, pagiging humble, okay? Kasi simula pa lang, Ate Rachel. Kapag nagugulat, kapag galit, kapag stress, sa gitna ng kagipitan, yes, sa gitna ng kagipitan, kanino kaya kumakapit? Sa mga karanasan, at yung pinag-aralan namin ng mga kabataan kanina, sa pressure, di ba? Kapag may pressure, I love your answer, grateful, no? Ate, grateful. Totoo yun. Minsan, nakikita ang kondisyon, tunay na kondisyon ng isang tao kapag nandun siya sa tugatog ng katagumpayan. Kapag may struggle sa buhay, kapag may success, kapag may pain, totoo. Nalalaman mo dyan kung ano ang tunay na laman ng puso ng isang tao. Yes! Pero gusto ko yung success, no? Totoo yan. Diba? Sa panahon ng kasaganahan, nakikita mo yung tunay na kondisyon ng puso ng isang tao din. Well, anyone can look strong when life is easy. Totoo naman yan. Kapag maganda ang nangyayari sa buhay mo, madaling sabihin o madaling makita ng mga tao sa'yo na, uy, very strong ka, diba? Pwede din sa lowest point ng buhay niya, yes. But, what happens? Okay, ito tayo sa usaping bagyo. What happens when the storm comes? What happens when the storm comes? If you've ever gone through a season that tested you emotionally, mentally, or spiritually, kung ikaw yung tao na yun na nakaranas ka na, okay, ng season na you are emotionally exhausted, mentally tired, and spiritually wasted,
Can you type storm in the live comment? Can you type storm kung ikaw yung tao na yun na naranasan mo na lahat ng to? Emotionally drained ka, mentally tired, spiritually exhausted. Type storm in the live comment. Wala naman sigurong magchat-chat dyan na hindi, or wala naman sigurong hindi magchat-chat ng storm. No? So, ibig sabihin, lahat tayo, we've gone through a season na na-test talaga tayo. Na-test talaga tayo. And, ngayong gabing ito, mga kapatid, is one of the parables of Jesus. Na, honestly, siguro sa, totoong buhay, this might be one of the most important parables Jesus ever taught. Nawala ba ako? Nawala ba ako sa iyo? Hindi naman. Sa akin, hindi naman. Isa ito sa mga pinaka-importanting talinghaga na tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Because this story is not about how you start. Hindi paano ka nagsimula, kundi ano ang mga natira, ano ang mananatili kapag ang lahat ay gumuho sa buhay mo. At yan ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Hindi ito patungkol sa pagsisimula mo, okay? Hindi ito patungkol sa pagsisimula mo, patungkol ito sa mga anong mananatili kapag gumuho ang lahat sa buhay mo. Hindi ko po i-sugarcoat at hindi ko po pagagaanin ng inyong kalooban ngayong gabi. Gusto ko pong sabihin sa inyo na darating sa punto ng buhay mo, guguho ang lahat. Darating sa punto ng buhay mo, masyashake ka. Not because you are a Christian, not because you are a follower of Jesus, you are exempted sa lahat ng mga problema. No, hindi po totoo yan. Kapag may nagsabi sa'yo na dahil Kristiyano ka, mabubuhay ka lang ng puro pagpapala at walang problema, sinungaling yung nagtuturo sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi niya. Kailan ang right time para sa akin? Yeah, there's always perfect time. I don't know. Hindi ko alam kung ano ang perfect time ng Lord para sa'yo. Pero, ang sabi niya sa kanyang mga salita, di ba? When the time is right, the Lord will make it happen. Hindi natin alam kung kailan yung perfect time ng Lord. Basta alam natin mangyayari yun. Okay. So, sinungaling yung nagsasabi sa inyo na hindi kayo dadanas ng problema. Okay? Hindi totoo yung mga tao nagsasabi sa'yo na lalakad ka lang ng puro pagpapala, puro pabor lang, hindi. Okay? Dahil sa ating buhay Kristiyano, kasama, parte ng proseso, na tayo po ay masasaktan, na tayo ay madadapa, na tayo ay luluha, na tayo ay mabibigo. But those who trust in the Lord will never be disappointed. Lahat ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. So tonight, our topic is all about the parable of the wise and foolish builders. The parable of the wise and foolish builders. Wise and foolish builders. At babasahin natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Samahan niyo po akong basahin. Magsisimula po tayo sa verse 24. Babasahin ko po muna. Makinig po kayo maigi. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato.
Umulan ng malakas. Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi ito nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Nakikinig lang, pero hindi sinasagawa, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang buhay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Matthew 7 verses 24 to 27. Amen. Sa bato o sa buhanginan, ang nagtayong matalinong tao ay doon sa batuhan, at ang mangmang o ang hangal na tao ay nagtayo sa buhanginan. Dalawang klaseng tao ang pinag-uusapan natin dito. About two builders. Silang dalawa ay nagtayo. Lahat ng mga taong nanonood ngayon, itong 200 plus na nanonood ngayon, nakikinig kayo. Nakikinig kayo ng salita ng Panginoon. At sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayo ay nagtatayo ng ating pananampalataya, pero dalawang uri ng tao ang nakikinig ngayon sa atin. Ang una, ang mga matatalinong taong nagtatayo sa batuhan, na sinasagawa nila yung mga bagay na napapakinggan nila, sinasapamuhay, at kapag dumating ang bagyo, matatag pa rin nakatayo. At ang pangalawang tao ay ang mga hangal. Nakikinig lang ng salita ng Diyos, ngunit hindi sinasapamuhay. Kaya kapag dumating ang bagyo, ano nangyayari? Wasak ng lubusan. Walang natira. Gumuho ang lahat. Kapag binayo ng bagyo ng problema, ano kaya ang stand ng ating pananampalataya? Mananatili ba itong nakatayo o ito ay guguho? Alam niyo po, pareho silang nagtayo. Sabihin na natin na pareho ng appearance. Sabihin na natin parehong materyales ang ginamit. Parehong bahay ang kanilang itinayo. Pero ang pagkakaiba ay ang pundasyon. Alam mo, wala namang masama sa ginagawa mo. Wala namang mali sa ginagawa mo. Sige, nanonood ka, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. But the question is, what is your foundation? Saan mo tinatayo ang mga salita na iyong napapakinggan? Maraming tao ang nakikinig, pero hindi lahat ay gumagawa. Yung iba, okay lang na nakikinig sila, basta nabe-bless sila. Pero alam nyo ang problema doon? Yes, na-bless ka lang dito sa live stream. Pero ang tunay na hamon ng buhay ay kapag wala tayo at hindi tayo magkakasama. Kasi pag nandito tayo sa live stream, yes, we are so blessed. Yes, natatouch tayo ang ating mga puso. Pero ang tunay na laban, kapag hindi tayo magkakasama. Ang tunay na laban, kapag nandoon tayo sa kanya-kanya nating mga buhay. Anong gagawin mo kapag nandun ka na sa battlefield at binayo ka ng matinding bagyo? Mananatili kayang nakatayo yung bahay mo, yung pananampalataya mo, o guguho? Ano ang sagot?
Matthew 7:24-25, di ba? Kaya sabi dito kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalinong nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ilang mga puntos lamang po, 3 puntos lamang ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. At nawa po ito ay tumimo ng malalim sa ating mga puso. Walang masama sa pakikinig. Okay? Walang masama sa pakikinig. Siguro kulang lang kapag hindi mo na isasagawa yung mga bagay na pinapakinggan mo. Kung alam mo ito ang katotohanan. Faith without action is dead. Faith without action is dead. Siguro ngayong gabing ito, ang gusto ng Lord is to mobilize all of us. Nandito na tayo sa pag-mobilize ng Lord. Yun dapat kumikilos ka. Okay, tapos ka na. Ilang taon, ilang buwan na tayo. It's been 10 months already, mga kapatid. Almost 10 months already that you are listening the Word of God. That you are hearing the Word of God. And tonight, ang gusto ng Panginoon, kumilos ka na. Wala pang point number 1. Kumilos ka na. Amen? And I believe na kinoconvict ka ng Lord ngayon na kumilos ka na. Hindi pwedeng nandito ka lang at nakikinig ka. Kailangan meron ka ng ginagawa. Amen po ba? Meron ka na dapat ginagawa. Hello po. Sino to? God bless you. Amen, mga kapatid. Hello, D and Mariano. God bless you. Amen po ba? Namove na po ba kayo ngayon na dapat meron ka ng ginagawa? Yes po, Tita Chanty, andito po ngayon sa KL. Namove ka na ba ngayon na dapat meron ka ng ginagawa? Amen. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng ka lang dito, parang observer ka lang. No. You are meant to do something. You are destined for greatness. Amen? God called you to move. God called you to act. Hindi ka display lang. Amen? Hindi ka display lang. Meron kang magagawa. Ngayong gabi, sa 200 na nanonood ngayon, maybe it's a call tonight before tayo mag 10 months. Siyempre bago tayo mag-anniversary. It's a call tonight. Meron tayong dapat na gawin. Okay, meron tayong dapat na gawin. Tonight, I want you na you ask the Lord, you pray. You pray to God. Ikaw yan, okay? Dito sa community natin, walang sapilitan. Okay, walang sapilitan. But I believe God will convict you. God will convict you. Ang panalangin ko sa Lord, huwag kanyang patulugin. Ikaw na nakikinig ngayon. Kung may mga bagay siyang pinapagawa sa'yo na hindi mo pa nagagawa. Kasi tomorrow is not promised. Okay? Tomorrow is not promised. You don't know ano mangyayari sa'yo bukas. Kaya ngayong gabing ito, kailangan simulan mo na. It's a call to commitment. Okay? It's a call to commitment. So siguro bago yon, tapusin muna natin ito. Point number 1. Siguro yun lang yung response natin mamaya. Point number 1. Everyone builds their life on something. Point number 1. Everyone builds their life on something. Everyone builds their life on something. Whether you realize it or not, your life is being built daily. Okay? Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Kaya ka nga may ginagawa ngayon eh. Di ba? Binubuo mo yung buhay mo. Your life is being built daily. Lahat ng decision mo, lahat ng habits mo. Amen. Lahat yan.
Lahat ng relationship mo, lahat ng belief mo, lahat ng ginagawa mo ngayon is part of your foundation. Ano kaya yung materyales ng pundasyon natin ngayon, mga kapatid? Well, some people build on validation from others. Yung iba yung pundasyon nila. Ang pundasyon nila, kailangan validated ako ng mga tao. Kailangan approve ako sa mga tao. Yung mga taong people pleaser, di ba? Na mahalaga sa kanila yung opinion ng ibang mga tao. Doon nila binibuild yung foundation nila. Doon nila binibuild yung faith nila, doon nila tinatayo sa pundasyon na yon. Kaso, ang mahirap, kapag hindi mo na namimit yung expectation ng mga tao na yon, kagaya ng topic namin kanina sa online youth fellowship, minsan hindi mo na makikilala yung sarili mo. Bakit? Kasi puro opinion ng iba. You want to meet their standard, no? Yung opinion ng mga taong ito, parang doon na nabubuhay yung buhay mo ngayon. Na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, etc., etc. Some people build on their bank accounts, sa mga perang meron sila, na hindi na sila masaya kapag wala silang pera. Or sometimes sa relationship. Kaya bakit maraming mga tao ngayon, sirang-sira pagdating sa relasyon, na parang ayaw nang mabuhay kapag nag-break up, dahil tinayo nila yung buhay nila sa maling pundasyon doon sa relationship. Kaya kapag nasira ang relationship, wala, sira na rin ang buhay. Diba? Kapag nasira yung pundasyon, sira ka na rin. Minsan binibuild natin sa mga emosyon natin, sometimes temporary pleasures. At ang problema sa mga temporary things is that they cannot hold permanent weight. Yan ang problema kapag temporary lang. And believe me, brothers and sisters, lahat ng meron ka ngayon, tao man yan, bagay man yan, relasyon man yan, temporary lang yan. Lahat ng mga bagay na meron ka, panandalian lang. So please, huwag kang ma-attach. Huwag kang masyadong ma-attach. Kasi sabihin ko sa iyo, mawawala yan. Iiwan ka niya mga bagay na yan. So if there is something na dapat mong paglaanan ng pansin, it must be something eternal. And that is your relationship with Jesus. That is your relationship with Jesus. Minsan, nag-build ako career sa wrong path for almost years without God's approval. Akala ko tama. Especially for me. God bless you, Tita Chandy. Real talk. Ito, puso sa puso. Heart to heart. Okay, puso sa puso. May mga tao ngayon na nanonood ngayon. Akala mo yan na yun. Akala mo matibay ka na. Akala mo matibay na yung pundasyon mo. Akala mo, laking church ako di ba? Naglilikod ako sa church. Akala mo, until yung mga pressure ng buhay, i-expose talaga yung mga materyales na ginamit mo kung matibay ba talaga yung pundasyon mo. No? Akala mo matibay ka? Hintayin mo. Akala ko dati, kaya ko nang mapagtagumpayan lahat ng mga problema. Until dumating sa akin yung nangyari sa akin last year. Na parang, Lord, di ko na alam yung gagawin ko. Like, akala ko matibay na ako. Akala ko malakas na yung pananampalataya ko, pero halos masway din ako nung time na yon. Halos talagang grabe yung nangyari sa aking bagyo nung time na yon. And I thank God, hindi ako binitawan ng Diyos. I thank God. Dumating man yung bagyo na yun na bumayo sa akin, masasabi ko, nagtayo ako sa tamang pundasyon. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako Meron ba dito ngayon na parang you feel like you are the foolish builder? You feel like ikaw yung hangal na nagtayo ka sa buhanginan, akala mo yun na yung buhay mo. Akala mo doon ka na, then biglang boom, wala. Bagsak lahat. Nawasak lahat. Diba? Hindi mo talaga masasabi na na matibay ka
kung hindi ka sinubok ng bagyo? Masasabi mo na matibay yung pundasyon mo kapag napagdaanan mo yung matitinding pagsubok na yun ng buhay. Sa business, relationship, sa family. The pressure will expose everything. Yung mga problems, challenges, difficulties in life, i-expose niyan. Sa health, yes. Akala natin yung mga matitibay sa panlabas, diba? Ay matibay na rin yung pundasyon. Kasi hindi mo naman nakikita yung pundasyon eh. Nakatago yun sa ilalim eh, diba? Ang makikita mo lang, ito, yung fasad lang. Pero di mo makikita yung pundasyon kung gaano katatag at kung gaano kalalim. Di mo makita yung sa isang tao eh. Until i-expose yun ng mga problema. Until i-expose yun ng mga bagyo, doon mo makikita, totoo ba to? Totoo ba yung pananampalataya niya? Ang daming magaling ang daming tao. Alam niyo sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng mga tao magaling magsalita kasi maraming mga tao matatalino. Marami ng mga tao ang galing magsalita, mga motivational speaker. Ang kailangan natin ngayon, mapatunayan nila na talagang anumang dumating na mga problema, mga pagsubok, mananatiling matatag at nakatayo pa rin. Dahil mga tao magaling magsalita, pag nandun sa problema, wala na, bumabagsak na rin, nawawala na rin, di ba? Amen. May mga tao na nagsasabi na maglingkod kayo sa Panginoon, etc. Buong buhay nyo, etc. Tapos siya naman nakaranas ng problema, nawala na rin sa paglilingkod. A strong-looking life can still have a weak foundation. Kaya mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin yung pundasyon. Alam mo, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano ka kagaling ka-anointed, ka-skillful, ka-talented, lahat ng yan, kahit gaano ka kagaling mag-alaga, kahit gaano ka kahusay, mga kapatid, ang susubukin sa'yo yung pundasyon mo. Ang pundasyon mo. A strong-looking life can still have a weak foundation. A strong-looking life can still have a weak foundation. Kaya ang pagtuunan mo ng pansin, pundasyon. Yan yung patatagin mo. Alam mo, pagtuunan mo ng pansin yung personal relationship mo sa Lord, hindi na mahalaga kung anong sasabihin sa'yo ng mga tao eh. Diba? Hindi na mahalaga yung sasabihin sa'yo ng mga tao. Ang mahalaga kung sino ka sa harapan ng Diyos. It doesn't matter anong sabihin nila sa'yo. It doesn't matter anymore, guys. Kasi gumawa ka ng tama, may masasabi sila. Gumawa ka ng mali, mas lalo may masasabi sila. Ang mahalaga, yung stand mo sa Panginoon. That's what matters, mga kapatid. So ikaw, pag-usayan mo yung pagbibuild ng matatag na pundasyon. Kasi kapag matatag ang pundasyon mo, hindi yun mananao ng kaaway, hindi yun agad-agad masisira, hindi agad-agad yun mabubuwag. Hindi ka agad-agad masusway. It's the foundation that needs to be strong. Kasi kapag matatag ang pundasyon, mas matayog, mas mataas, mas malaki ang pwedeng maitayo. Amen. So build on the right foundation. Okay? Build on the right foundation. Everyone builds their life on something. Huwag mong itayo. Okay? Hindi yung mga bagay na temporary ang magiging pundasyon mo. Okay? Hindi yung mga bagay na temporary.
Yeah, the deeper, yeah, the depth, the stronger the foundation. Yeah, amen, amen. So, mga kapatid, usapang, siguro mas maganda, hindi tayo pataasan, palaliman tayo. Okay lang ba yun sa community natin? Hindi tayo pataasan, hindi tayo magpapataasan, no, ito marami na ako nagawa, ito marami na ako na, etc., etc. No. Sa community na ito, hindi pataasan, hindi paramihan ng nagawa, palaliman. Okay lang ba yun? Sa community natin, mas malalim ka, mas maganda ang pagdadalhan sa iyo ng Lord. Okay? Palaliman tayo dito. Hindi paramihan ng nagawa. Hindi padamihan ng mga kayang gawin. Palaliman. Kasi pag malalim ka, magiging tapat ka. Okay? Hindi mahalaga kung saan tayo dalhin ni Lord eh. Kasi kahit saan ka dalhin ni Lord, basta grounded ka, basta tama yung pundasyon mo, hindi po ba? Go ka lang, go. Alam niyo, natutuwa ako sa Lord. Ito na naman, di ba? So, sa Thursday, mga kapatid, ay mag-start na ako mag-training. And I'm very excited. Palakpakan natin si Lord. I'm very excited. At ito pa, yung kaklase ko before sa Bible School sa JIL, sa Best Me, ay nagtatrabaho sa ACM naman. ASM, Asian Christian Missionaries, something ganon. ACM. Thank you po, Mayor Mas. God bless you po. So, sa ACM naman siya. So, imagine niyo yun. So, kanina magkausap kami, tapos, about mission din, about sa mission. So, may mga training din, parang 6 months na magta-training ka naman. So, sabi ko, sige, kasi online lang naman sa ACM. So, ang gagawin ko, tapusin ko lang itong training dito sa International Team Philippines. And then, kung kaya kong pagsabayin itong ACM, kasi mission din for 6 months, pag-aaralan ko siya. So now, God is opening doors. God is opening doors. Ang dami mga opportunities. At nagiging maliwanag sa akin ng lahat. Talagang dito ako dinadala ng Panginoon. Into missions talaga. And you are all part of it. Brothers and sisters, you are all part of it. Amen. Maraming salamat. At kailangan ko talaga magpalalim palalo kasi hindi siya madali. Okay, hindi madali. Akala lang natin ganun-ganun lang siya, pero no. Iba ang calling ng mga missionary. Iba ang calling ng mga missionary. Well, some were called to become a pastor, no? May mga tinawag ang Lord na magpastor. May mga tinawag ang Panginoon na magmisyon. Diba? May mga tinawag ang Lord. Pero bunso, hindi mo kami yun. Yes! Of course not! Ito ay parte, alam nyo, sa buhay pag missions. Well, I have my first baby nung nagpapastor. Pinagkatiwalaan ako ng church. That's my first baby. Pero kayo yung baby ko sa pagmimission. Kasi it's a digital missionary thing. Pero yung gagawin ko kasi ngayon is talagang mission talaga. Church planting, I don't know where God is leading me. But yeah, there. Into missions. Amen. So yun, thank you Lord sa mga binubuksan niyang mga pintuan. Kanina tagal lang yung magkausap, halos 1 oras kami magkausap. Then yun, kasi doon siya nagtatrabaho sa Asian Christian Missionary Kaya sinasabi niya sa akin yung mga nangyayari sa mga missionaries, yung mga struggle. Alam niyo ba na sa Europe declining ang Christianity? Declining. God bless you po, Prince Roy. Balitaan niyo po kami. So kung sa ibang mga bansa ay pataas ang level ng Christianity, sa Europe, pababa. Kaya kailangan, because it's, parang, first world country, mayamang bansa, hindi nila kailangan ng Diyos. Hi Joy! Sa lahat, malay nyo, di ba? Through this live stream, through this community, pag ako natutunan ko na lahat ng mga bagay na dapat ko matutunan,
well, you can be one. If God is calling you to become a missionary, madali na para sa atin. Kasi may binuksan na siyang pintuan para sa atin. God bless you, Romel Banyas. God bless you po sa inyong interview. Amen. 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 Okay? So, dyan lang kayo. Stay put lang kayo dyan. Okay? Malalaman natin, ituturo sa atin ng Lord to at magbubukas siya ng mga pintuan para sa ating lahat. Malay mo si Ate Ana Lu, di ba? Dali ng Lord sa ibang bansa ulit or hindi natin alam. Kung dati siya ay OFW sa Taiwan, this time, hindi na siya magtatrabaho sa Taiwan, kundi magbubukas ng church. Diba, Mami Jing sa Siargao? Diba, Ate Fel sa Rizal, pag uwi mo dito? Diba, Ate Hazel sa Cavite? Si Chari sa Davao? Diba, tayo rin yun. Magbubukas pala tayo ng mga gawain, di ba, Kuya Danilo sa Malabon, Ate Candy sa Valenzuela, Ate Rochelle sa Quezon City. Nagkakaroon pala tayo ng mga gawain doon. At sinong gagamitin ng Lord? Tayo na. Ikaw ba naman araw-araw ka mag-devotion? Baka naman mag-excuse ka pa na, Lord, wala pa akong alam. Sabihin sa'yo ni Lord, ilang buwan ka na bang nakikinig ng devotion ni Harold? 10 months po, kulang pa ba yung 10 buwan na araw-araw kayong tinuturuan? Baka sabihin sa'yo ni Lord, kulang pa ba? Ikaw na yung gagamitin ng Lord para magbukas ng gawain. Amen po ba? Di ba, Ate Annalisa sa Pangasinan? Ate Candy, huwag mo nang alalahanin yan. Si Lord ang bahala sa mga pangangailangan natin. Si Lord ang employer natin. Amen. Kapag sumunod ka sa Diyos, ang bawat pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Amen. Grabe. Baka alam mo yun? Magiging pastor pala kayo. Magiging missionary din pala kayo, Ate Sara. Ate Sara, baka maging missionary ka din. Sama tayo. Diba, di mo alam. Saan ka dadali ni Lord? Ako, I believe, kaya tayo pinagkakilala ng Lord kasi talagang paano rin to for the massive evangelization ng mga tao sa mundong to. Sabi ko sa mga kabataan kanina, may 2 uri ng tao. Mga unsaved, tsaka mga unreached. Yung mga unsaved, yung mga unsaved, sila yung mga taong alam na nilang may Diyos, nakilala na nila ang Panginoon. Narinig na nila about kay Jesus, pero hindi pa sila nagre-response. Hindi pa sila tumutugon sa panawagan ng Lord. So, ang tawag sa kanila, unsaved. At yung pangalawa, mga unreached. At ito ang goal ng mga missionaries. Na mapuntahan yung mga unreached kasi hindi pa nila napapakinggan ang salita ng Diyos. Sino dito ng mga nanonood ngayon na hindi nyo talaga alam ang salita ng Panginoon not until napanood nyo yung live stream na to? Meron ba dito? Yung talagang wala silang alam at all. Hanggang napakinggan nila yung live stream. At ngayon, nagpapatuloy sila. I mean, they don't know. You really don't know the Word of God. You really don't know everything about Christianity. Not until napanood nyo tong live stream. Yan, sila Joshua. Okay? So, ang tawag sa kanila, mga unreached, no? Kasi hindi ba nila napapakinggan yung Word of God before Kaya ngayon, ito na. Naabot na natin ang mga tao ito. Ayan, si Ate Rochelle, di ba? 0 po talaga ako noon. Unsaved and unreached. Yan, sila Jan Austria. Ayan. Di ba? Marami sa ating community na ganun. Di ba? So, unreached ang tawag sa inyo kasi hindi nyo pa talaga alam yung gospel na yun Hindi nyo pa talaga alam. Unlike doon sa mga taong alam na nila
No, with D, unsaved and unreached. Yan. So, yung mga unsaved, napakinggan na nila, kaso wala pa eh. Parang, meron din dito, na mga, sino naman dito, yung alam na nila, na Christian na sila, or backslider sila, pero ngayon, tumugon na kayo sa panawagan ng Diyos. Mas lumalim kayo. Ganon. Mas lumalim kayo. Yan, sila Kuya Danilo, mas naunawaan mo, mas nagkaroon ka ng passion, mas gusto mong makilala si Lord. Ayan. So, marami. Alam na nila dati pa, okay, they know about Jesus, may nakapag-share na sa kanila, pero dito yung nag-nurture. Dito na-nurture sa sa live stream natin. So yes, mga unsaved at mga unreached. Ang goal, ang target ng mga missionaries ay pumunta doon sa mga lugar na yon na hindi pa nila kilala si Jesus. Kaya alam nyo ba, kanina kausap yung kaibigan ko, kasama pala talaga sa gawain ng pagmimisyon ay pag-aaral ng kanilang lengguwahe. Kasi paano mo nga naman maipapakilala si Jesus sa kanila na hindi mo alam ang language nila? So that is assignment yon ng isang missionary. Aralin mo yung culture, aralin mo yung language nila, kasi doon mo sila doon mo maipapasok sa kanila eh. Diba? Yung gospel. Kaya hindi biro ang pagiging isang missionary. Pero na-excite ako. Na-excite pa rin ako. Yes, Pastor, 5 missionary student ko na na-partner nag-aaral sa akin ng Tagalog. Diba? Look at that. Yes. Diba, Ate Candy? So, kailangan nila mag-aral ng lengguwahe. Kaya, pag-pray nyo talaga ako. Kailangan kong pag-aralan kung saan ako dadalhin ng Lord. Diba? Naalala niyo, nasa Taiwan ako, nag-aaral ako ng Norwegian language. May mga natutunan na ako, diba? Kahit pa paano. Like, tak. Thank you yun. Or thanks sa Norwegian. Yung mga ganun. Gumorn. Good morning. Something like that. So, simpleng mga pa lang, mga languages. God bless you po, Ani, sa iyong, God bless you sa iyong board exam. Amen. Samahan ka ni Lord. Wow, Ate Candy, praise God. God is so good. Diba? Nakakatawa si Lord. So that's part. So hindi biro ang pagmimisyon din. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya meron tayong gagawing commitment. Okay? Meron tayong gagawing commitment sa community natin. So that's number 1. Everyone builds their life on something. Okay? At hindi ibig sabihin na magandang tingnan, malalim na at matatag na yung pundasyon. Sometimes kung sino pa yung parang inaakala mo na, di ba? Parang masyadong spiritual, masyadong parang tas biglang di mo inaasahan na bakit wala siya, bakit ganyan. Ganun. Pero yun, basta dapat matatag ang pundasyon. Number 2. Storms reveal what is real. Storms reveal what is real. Okay, pinapakita ng bagyo kung ano talaga yung totoo. Alam niyo, ang bagyo, hindi siya mag-create ng pundasyon. Okay? Hindi siya mag-create ng bagong pundasyon. Ang purpose ng storm sa buhay natin ay i-expose kung ano ang ating pundasyon. Hindi mag-create ng bagong pundasyon, kundi i-expose yung pundasyon. Diba, nakita natin doon, yung wise tsaka yung foolish, pareho silang nagtayo ng bahay. At pareho silang binagyo. Diba? Pareho silang binagyo. Ano sabi ni Him? Nakabalik ka na, kuya, hindi ka na naligaw. Thanks, God. Nakabalik na po ako dito sa hotel, yes. Kasi nakaraan, naliligaw-ligaw ako sa God bless you. Salamat sa mga kasama natin kanina. Kahit, alam mo yun, nung mga nakaraan pa. Nakabalik na po ako sa hotel. So, pareho silang nakaranas ng bagyo. Pareho silang nagtayo ng bahay. Pareho silang nakaranas ng bagyo. Yeah, both of them.
So being close to God does not mean storm will never come. Okay, God bless you po, Ate Annalisa, di ba? Hindi ibig sabihin na malapit ka sa Panginoon, wala ka ng bagyong pagdadaanan. Hindi porket naglilingkod ka na sa Panginoon, ay wala ka ng bagyong pagdaraanan. Darating pa rin ang mga pagsubok, darating pa rin na masasaktan ka, darating pa rin na may mawawala sa'yo, mahal mo sa buhay, negosyo, hanap buhay, trabaho, kaibigan. Yeah, disappointment will still come. Darating at darating pa rin yun. Yung number 2 po ba, storms reveal what is real. Yung being close to God. Being close to God does not mean storms will never come. Kaya wag mong lokohin yung sarili mo na hindi ka na makakaranas ng problema. No. Gusto mong mawala ng problema? Sino dito gustong mag-pray na mawala na yung problema niya? Totoo, di ba Ate Ana Lu? The more na lumalalim ka sa pananampalataya mo sa Lord, the more nadadami yung mga storms. Yes, totoo yun. Thank you po Ate Kyle sa treasure box. Totoo yun. The more na lumalalim ka sa Panginoon. Ang gospel po ay ang mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay nabuhay sa mundong ito upang mamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At yun yung magandang balita, yun yung gospel na sinishare natin sa mga tao. Na mayroong pag-asa, na mayroong kaligtasan sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po. Huwag nating lokohin yung sarili natin na hindi na tayo makakaranas ng mga problema at mga pagsubok kasi sa totoo lang, gusto mong mawala yung mga problema mo? May nagpapapray sa akin, Pastor, pag-pray mo na mawala na lahat ng problema ko, gusto ko sabihin sa kanila, handa ka na bang mamatay? Handa ka na bang mamatay? Kasi kapag namatay ka, wala ka ng problema. Pero hanggat nandito ka sa mundong to, habang nabubuhay ka, ay tuloy-tuloy ang mga problema ng buhay. Tuloy-tuloy po ang mga problema. Amen. Hindi mawawala hanggat nabubuhay ang isang tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya, again, hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, hindi ibig sabihin na lingkod ka ng Panginoon ay exempted ka na sa lahat ng mga problema. Okay? Hindi ganon. Walang exempted. Yes! Actually, totoo, Ate Ana Lua, I love that. Sa totoo lang, sabi niya, mas maganda nga marami kang problema. Bakit? Kasi, diba kapag marami kang problema, mas more na napapalapit ka sa Panginoon, the more na tumatawag ka sa Kanya na, Lord, di ko na kaya, Lord, di ba? Kapag wala kang problema, ang tendency, baka mawala ka pa sa Kanya. Maayos yung buhay mo eh. Hindi ka baka makalimutan mong tumawag sa Kanya. God bless you, Ranian. God bless you po. Di ba? Nakakalimot. Totoo. Prone ka sa kalimot. Kapag wala kang problema. Hindi mo siya hahanapin. Yan ang problema sa mga mayayamang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na silang problema dun eh. Mayaman yung bansa nila, sagot ng gobyerno, kahit di sila magtrabaho. Alam niyo, sa pagta-travel ko, marami ako nakakasabay ng iba-ibang mga lahi na nakaraan. May nakasabay ako papunta dito sa Malaysia. Tapos kasi parang na basta may nagkaroon siya ng problema sa may immigration sa Malaysia. Nag-usap kami, foreigner siya. Sabi ko, what are you doing? Sabi ko gano'n sa kanya. I'm just traveling. Sabi ko, same. I'm just traveling here from Singapore and going to Malaysia, etc. etc. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ba't ka nagtutour? Ba't ka nagtatravel? Sabi niya, wala lang. Gusto niya lang mag-travel. Ganon. Gusto niya lang mag-travel. Sabi ko, how long have you been traveling already? Sabi niya, 3 months. Imagine niyo, 3 buwan na siya. Napunta na siyang Cambodia, etc. Ganun lang. Nagta-travel lang siya. Sabi ko, sa loob-loob ko, kasi kaya siya kumukuha ng pera na pang-travel lang, ganito, ganyan. Di ba? Kasi siya kumukuha ng pera na makaikot sa buong mundo. Siguro,
dahil talagang mayaman talaga yung bansa nila. Diba? So sometimes, kapag nasa iyo na ang lahat, hindi makakalimot ka talaga. At baka hindi ka na tumawag sa Panginoon. Baka. Thank you po. Salamat sa nag-send ng treasure box. God bless you po. Ate Kyle. So magpasalamat kung may problema ka. Kasi sa bawat problema mo na yan, nagkakaroon ka ng puso na lumapit lalo sa Panginoon at magtiwala lalo sa Kanya. Amen. Diba? Sabi dito, ako nga bunso, kung hindi ako dumaan sa heartaches at problema, baka wala ako dito. Yes! Diba? Kasi tingnan nyo karamihan ng mga nandito at matatag na nandito, diba Kuya Danilo? Oo, diba? Lahat kayo dito, marami. Nandoon kayo sa lowest season ng buhay nyo, sa rock bottom ng buhay nyo, nung tayo na napakinggan nyo tong live stream. Diba? Totoo yan. Kaya kayo nagstay dito Kasi, nung nandun kayo sa pinaka-lugmok na sitwasyon ng buhay nyo, nakita nyo tong live stream. Diba? Siguro kung wala kayong problema nun, lalagpasan nyo lang tong live stream na to. Siguro. Diba? Siguro na kung wala kayong problema nung time na yon, lalagpasan nyo lang to. Kaya ikaw na nanonood ngayon at may problema ka, welcome ka dito. Amen. Totoo, I feel more closer to God due to trials. Amen. Amen. Yes, Kuya Danilo, go. Go, go, go. Amen. Yes, dito kami humugot ng lakas. Baka kung wala kami dito, sumusunod na timing lagi. Amen. Amen. Diba? Totoo yan. Kaya salamat. Kaya sabi ni Ate Ana Lu, dapat na magpasalamat pa tayo sa mga problema. Totoo. Pasalamat tayo. Sabi nung KG Charter po, I am at my lowest part of my life when I encounter ko yung TikTok na to. Diba, ate? Ate KG Treasures. Ang tagal na rin ni Ate KG Treasures. Ang tagal na yan. As in, hanggang ngayon nandito pa rin. Diba po, mga kapatid? Kaya tama yung sinasabi ng kanta, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan. Diba? Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, salamat, Panginoon. Sabi nung awitin, salamat, Panginoon. Sa mga kabiguan, sa mga pagsubok, salamat, Panginoon. Salamat. Sabihin ng mga tao sa atin, mga parang balo naman tong mga to, ba't pinapasalamatan yung mga problema? Diba? Sabihin sa atin ng mga tao, anong ginagawa nitong mga taong to? Ba't ganyan sila? Well, syempre, nagpapasalamat tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, dahil dito, mas nakikilala natin, mas napapalapit tayo sa Diyos at mas tumatatag ang ating pananampalataya. Amen. Naku, God bless you po, Kuya Roy. Nawa po ay nangyari na Kuya Roy. Pero wag niyo na po ulit gagawin. Wag niyo na ulit gagawin. Alam niyo, kanina, sorry. Kanina, nanonood ako ng sa social media. Nakita ko, ewan ko, napanood niyo yun, yung tomboy na binugbog yung bata. Napanood niyo ba yun? Napakasakit ang puso ko. Alam niyo, sa totoo lang, nagalit ako doon sa tomboy na yun. Nagalit talaga ako. Habang pinapanood ko yung yung sinipa yung bata. Grabe. Kanina talaga, sorry, naramdaman ko talaga nagalit ako. Nagalit ako dun sa kanya. Parang, ganon talaga yung galit ko. Naiinis ako sa kanya. Ganon. Sobra. Alam mo yung bata, parang, ramdam ko yung pag-iyak niya na pinipigilan niya pag-iyak niya kasi parang pag umiiyak siya, binabalagbag siya. Grabe talaga. Sobra.
Hindi pagmamahal yung gano'n. Pagmamahal ba yun? Kung didisiplinahin mo yung anak mo, okay na yung okay lang na palo, di ba? Pero yung bugbog na gano'n, 3 years old. Hindi siya, napaka-inhumane ng ginawa na yun. Kaya, sorry, pero dapat talaga siyang makulong for that sa ginawa niya ngayon. Pero siya may pag-asa pa naman, mahal siya ng Lord. Okay, mahal siya ng Lord, pero sa bawat ginagawa natin may consequences po yun. May consequences. Okay. May consequences. Yeah, sobrang nasaktan talaga ako kanina. Sorry Lord, kung nakaramdam talaga ako ng galit doon sa ano na yun. Doon sa tomboy na yun. Pero mahal siya ng Lord, di ba? Mahal siya ng Lord. Alam niyo bilang mga Kristiyano, babalik pa rin tayo doon na, okay, tao lang din siya talaga, nagkakamali, at mahal pa rin siya ng Panginoon. Di ba? Parang ganon. So, yun lang, nagalit lang talaga ako at nainis ako doon sa ginawa niya ngayon. Pero, handa pa rin naman siyang patawarin ng Lord. Yeah, so, God bless you, Prince Roy. Again, wag mo nang uulitin. Na kasi kahit na ano pa, sabi ko sa inyo, 'di ba, kahit na anong gawin ng asawa niyo sa inyo. Ako hindi pa naman ako pamilyadong tao, pero kung ako 'yun, parang hindi ko na naman masasabi, pero please sa lahat ng mga tatay na nandito, kahit na gaano pa kabungangera yung asawa mong babae, o kahit gaano pa yan ka talakera or whatsoever, huwag mo siyang sasaktan. Mag-walk out ka na lang. Please, that's my request. No, huwag mo sasaktan. I believe na hindi siya dapat na ginagawa talaga. Hindi talaga dapat siya ginagawa. So ngayon, nangyari na, Prince Roy, no, nangyari na. Kasi alam niyo sometimes, nagiging dungis din yan sa atin. Sabihin siguro niya sa'yo na, Kristiyano ka pa man din, ba't mo nagawa sa akin to? Ba't mo ako sinaktan? Diba? Nagiging bahid din siya na parang dumi siya sa ating mga Kristiyano. Na, ba't mo ako sinaktan? Ba't yung ginawa mo sa akin? Etc. But still, yeah, sabi ko kanina, kagaya na sa tomboy, na mahal tayo ng Panginoon. And thank you for admitting na may mali ka talaga sa nagawa mo at nagigilty ka. Yan naman yung dapat. Kasi hindi mo siya parang pinaglalaban na kasi yun ito yung asawa ko kaya okay lang, deserve niya, ganyan. Yun naman ang maganda sa'yo. So, inadmit mo siya at humingi ka ng tawad. Hintayin mo yung response ng asawa mo kasi hindi rin madali yun. Diba? Nasaktan siya eh. So, irespeto mo siya kung bakit siya naglayas dahil nasaktan mo siya. Pero kamustahin mo pa rin siya kung nasaan na siya, di ba? Tanungin mo yung mga magulang niya, tanungin mo yung mga mahal niya sa buhay kasi hindi mo naman alam din kung saan siya nagpunta. God bless you. Okay, Kuya Roy? God bless you. Okay. Saan na tayo? Ayun, so mangyayari pa rin yun. May mga pain, loss, disappointment pa rin sa buhay natin. Pero alam nyo, ang kaibahan ng mga taong nagtayo doon po sa tamang pundasyon, sa mga taong nakinig at sinasagawa yung salita ng Panginoon, ang kaibahan natin, yes, parehong may bagyo, pero yung sa kanila nagiba, sa atin hindi nag-collapse. Amen. Nanatiling matatag at nakatayo tayo. Yan ang kaibahan ng mga anak ng Diyos na nakikinig at sinasagawa nila ang kanilang napapakinggan. So don't just be hearer of the word, doer dapat tayo. Doer of the word. So you don't truly know what's holding you together until life starts shaking you. So listen. What you build in private will determine what survives in public. Again, what you build in private will determine what survives in public. Alam mo kung bakit nananatili kang nakatayo at matatag? Kasi tama yung pundasyon na binild mo sa private life mo.
Kaya kahit na anong dumaan sa iyong mga problema at pagsubok ngayon, nakakayanan mo. Kasi matibay yung pundasyon na binibuild mo sa private life mo. Kaya palakpakan yung mga sarili nyo. Lahat ng mga nanonood ngayon na nanatiling nakatayo at matatag. Amen? Come on, be proud, di ba? Kasi tama yung pundasyon mo eh. Kasi kung ibang tao yun at walang tamang pundasyon at may nangyaring ganong problema at bagyo, bagsak. Pero ikaw, nananatiling nakatayo. Nananatiling nakatayo. Praise God, di ba? Praise God! O, ako pumapalakpak sa inyo. Cheer, cheer, cheer. O, pinapalakpak ako kayo. Congratulations sa ating lahat. Kasi baka wala na tayo dito. Kung hindi tayo matatag, baka wala ng devotion. Di ba? Parang wala na to. Hindi na tayo nagkakaroon ng daily devotion kung hindi tayo naging matatag, kung hindi tayo pinatatag ng Lord. Di ba sabi ko sa inyo, nung time na nangyayari sa akin yung mga problema ko last year na yun, noong November, wala namang hindi ko naman masyadong pinahalata rin. Pero, wala, alam nung iba. Pero, tuloy-tuloy pa rin ako. Hindi ako nagpatinag. At ayokong magpatinag. Tuloy-tuloy pa rin, di ba? At may reward. Tingnan nyo naman. May reward talaga kapag sumunod ka. May reward kapag nagpatuloy ka. Amen? Pasanggat na rin ka po, hindi po mawawala ang community. Amen po. Amen. Actually, hanggat nandito ang Lord. Okay, hanggat nandito. Kasi ako, sumunod lang talaga ako sa Kanya. Sumunod lang ako sa gusto ng Panginoon. At, yun, may gantimpala ang Diyos. Amen. Kaya sumunod ka lang. Sumunod ka lang. O, number 3 na. And the last. Number 3. Number 3. Hearing God's word is not enough. Hearing God's word is not enough. You must live it. Thank you po, Ate Bea. Salamat po. You must live it. Hearing God's word is not enough. You must live it. Sa buhay mo talaga. Tingnan nyo to. Transformation happens through obedience, not information. Ulitin ko yun. Okay? Ulitin ko. Ano po? Hearing God's word is not enough. You must live it. Yeah, you must live it. Live it. You must live it. So, transformation happens. Kailan nagkakaroon ng transformation? Okay? Kapag sumunod ka, hindi kapag na-inform ka. Ulitin ko. Kailan mangyayari ang transformation? Kapag sumunod ka, hindi na-inform ka. Example. Sinabi ako kayo lahat. Humayo kayo. I-share niyo yung gospel. Yung iba, nakinig lang. Yung iba, gumawa. So, sino yung may pagbabago? Sino yung magkakaroon ng transformation? Yung mga sumunod. Kasi may mangyayari sa kanila kapag nag-share sila at sumunod sila. Sumunod sila eh. So they share the gospel. So ano mangyari? Nade-develop yung puso nila na humayo, na magbahagi ng salita ng Panginoon. Yung mga nakinig lang, wala lang. Nakinig lang sila. They were just informed na yes, sabi ni Kuya Har, mag-share daw kami. Kaso wala akong time eh. Busy ako eh. So, ang tunay na pagbabago para sa lahat ng mga taong sumusunod. Amen. Hindi sa mga taong nai-inform lang. So, totoo yun that yung pakikinig is not enough. Well, hearing and hearing the Word of God, amen, doon magsisimula yung faith natin eh. Diba? By hearing and hearing the Word of God. Doon made-develop. Pero,
hindi siya magpapatuloy na mag-manifest yung faith mo kapag wala kang ginawa. Amen? So, yes, makikinig ka, magkakaroon ka ng faith, pero yung faith na yon kailangan gawin mo. Faith without action is dead. Kaya yung transformation only for those people who obey the Lord. Amen. So Jesus said, the wise builder here, the wise builder was not just someone who heard the word. Diba sabi naman niya dito, hindi lang naman nakinig yung yung wise builder eh. Anong ginawa niya? Sinabuhay niya, he practiced it, he lived yung mga words na narinig niya. Sinapamuhay niya yon. He lived it. So that means spiritual maturity is not about how many sermons you hear. Mga kapatid, hindi padamihan ng mga sermons, hindi padamihan ng mga devotion na napakinggan dito. Okay? Ang labanan dito, o ang sukatan pala, ang sukatan, what you do with what you heard. It's about what you do with what you heard. Kung 200 plus ang nakikinig ngayon, ilan kaya ang magsasagawa nito? Hello po, Ate Kat. Good evening po. Ilan kaya? Kung 200 plus ang nakikinig ngayon, ilan kaya ang magiging doer at hindi lang basta hearer? How many of you here? 200 plus viewers? 200 plus viewers? Imagine niyo itong 200 na to ay nagtulong-tulong humayo, di ba? Nagtulong-tulong na maglingkod sa Panginoon. Gaano tayo kalakas? Gaano ka-powerful ang puwersa na ito? Kung lahat kayo na 200 na nanonood ngayon ay nagkaroon ng puso to involve yourself, napaka-powerful ng pwedeng mangyari po sa atin. Napaka-powerful. It's about what we do with what we heard. Maraming mga tao gusto lang nilang ma-inspire sila. Maraming mga tao gusto lang nilang ma-bless sila. Alam mo yun, yung parang itchy ears, na kung ano lang yung gusto nilang mapakinggan, yun lang yung papakinggan nila. Ay, gusto kong makinig kay Kuya Harold dahil sobrang nabibless ako pag nagtuturo siya. Pero iilan lang yung gustong sumunod. Gusto mo lang makinig, but you avoid obedience. You avoid obedience. You just want to be blessed, pero you don't want to obey. Huwag tayong maging katulad ng mga tao na yon na gusto lang nilang ma-encourage, pero ayaw namang magsuko sa Panginoon. Amen. Ayaw natin. Na alam nga natin ang totoo, ayaw naman natin magbago. Huwag po tayong ganon. Alam natin yung totoo, ayaw nating magbago. Okay po ba? So, kailangan truth with transformation. Okay? Truth with transformation. Hindi truth without change. Kailangan alam mo yung totoo at handa kang magbabago. Sino po dito sa 200 na nanonood ngayon ang handa ng magpabago sa Panginoon? Alam ko naman lahat na tayo binago ng Panginoon. Amen. So God wants to build something that lasts. And we will start today. We will start today. Amen, mga kapatid. Amen po ba? We will start today. We will start to build something that will last until eternity. Yung hindi mananakaw ng kaawayan. Okay? Magbibuild na tayo something that will last. Ito na yung legacy natin, mga kapatid.
Amen. Kasi God is more concerned about our being, not about what we are doing. God is more concerned with depth rather than appearance. Lalim. Lalim. Okay, yun ang gusto ng Panginoon. Doon siya mas concerned. Amen. The foolish builder probably finished faster. Pwede, posible, na itong foolish builder na ito ay mas mabilis natapos yung paggawa niya ng bahay. But quick construction is not always a strong construction. Hindi pabilisan ng buhay. Sabi ng Bini, ang buhay ay hindi karera. So what kung napag-iiwanan ka? So what kung pakiramdam mo ay mas ahead na yung mga kabatch mo sa'yo? So what? Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi mo alam kung paano ka pagpapalain ng Panginoon sa kinabukasan. Magpatuloy ka lang. Okay? Kumapit ka lang. Darating din ang breakthrough mo. Amen? So, what takes longer to build often lasts longer in the storm. Ulitin ko yan. What takes longer to build? What takes longer to build often lasts longer in the storm. Amen. Kaya nga matagal pa, di ba? Kaya hindi pa binibigay sa'yo ng Lord kasi pinapatatag niya pa para pag dumating yung bagyo, hindi agad-agad gugu at masisira at mawawala. Okay. Amen po ba? Pinapatatag lang ng Diyos yan, kapatid. So tonight, mga kapatid, siguro ang question, what are you building your life on? Baka naman yung tinatayo mong buhay ngayon ay temporary lang. Build something that will last until eternity, 'di ba? Kaya nga charge to heaven din ang isa sa mga natin eh. Ang sinasabi natin dito eh, lahat ng ginagawa natin charge to heaven. What takes longer to build? Ate Analu, what takes longer to build often last longer in the storm? What takes longer to build often lasts longer in the storm. Usually, di ba, kapag matagal mong ginawa, mas matibay. Kapag minadali, madaling masira. Yan. So, totoo yun. Pinapatibay ka pa ng Panginoon. So, for our conclusion, mga kapatid, okay? God is inviting us to stop building on unstable things. Unstable. God is inviting us to stop building on unstable things. And to finally build our lives on something eternal. Again, God is inviting us to stop building on unstable things and to finally build our lives on something eternal. Praise God! So, ngayong gabing ito, magsisimula mag-build doon sa mga maglalas talaga hanggang buhay na walang hanggan. So we will stop building on unstable things, but finally, we will build our lives on something eternal. Are you guys ready? Are you guys excited to build on something eternal? Mga kapatid, ready ba? Handa ba kayo to build on something eternal? Yung hindi mananakaw ng kaaway.
Amen. Yes. Handa na po. So ngayon, we will go to our application. No? Itong, ayan, almost 200. Nag-192 na tayo ngayon. So, almost 200. Ayan, almost 200 na nanonood po ngayon. Sabi ko sa inyo, na napakalaki po ng magagawa natin kung magtutulong-tulungan po tayo. And now that we are here in this mission field, dito na tayo dinadala ng Lord sa pagmimission talaga I want you guys to commit. These 200 strong people here, wise builder. I believe, wise builder kayo. You are not foolish builders, but you are wise builders. Tayo yung nagtanim doon sa tamang pundasyon. I would like you to commit. Okay? So we will start building on something eternal, something that will last. So tonight is the night of commitment, the night of our commitment. My 6-year-old daughter tells me na natakot siya mamatay. Okay. Well, that's normal. Lahat naman ng tao ay natatakot mamatay. Lalo pa pagbata sila at hindi pa nila alam ang tunay na konsepto ng kamatayan. Lahat naman siguro tayo. No? Pero lagi mo lang ibibigay sa kanya ang pag-asa na hindi natatapos ang buhay sa mundong ito sapagkat merong buhay na walang hanggan. So just encourage her na huwag ka mag-alala kasi merong buhay na walang hanggan at naghihintay ang Panginoon sa atin doon sa lugar na yun. So yun. So I would like you guys to commit tonight. Okay? Saan ka magko-commit? Kasi hindi pwedeng nangihirer ka lang eh. Hindi pwede na makikinig ka lang tapos wala kang gagawin. Bukas makikinig ka na naman, di ba? Sobrang blessed na blessed mo na. Ang kailangan mong gawin ngayon, kumilos ka na. Magte-10 months na tayo, kapatid. Magte-10 months na tayo, ano pang ginagawa mo? Okay? So ngayon, 3 bagay lang muna. If God is calling you to pray, mag-join ka na ng intercessor. Sa WhatsApp. Mag-join ka na ng intercessor. Kung yun ang kaya mong ibigay, go. Manalangin. Kung yun yung kaya mo na ako gusto kong ibigay yung buhay ko, gusto kong magamit ako ng Lord to become an intercessor because we need that. That's the backbone of our community. Prayer warriors. We need prayer warriors. Lalo ngayon na into mission tayo. Lalo ngayon, mas lalong kailangan natin ng maraming mga taong mananalangin. Okay? So if God is calling you for that service, then be part of our intercessors team. Be part of our intercessors team. Okay, maliwanag po ba? Pangalawa, if you want to volunteer, like as a leader or support na kasi may mga leaders na tayo may mga clan leaders na tayo. So if you want to volunteer na ako alam ko magamit ako ng Lord para matulungan yung leader ko na mas dumami pa yung mga life group natin sa community, makapag-invite, ganyan. So you volunteer as a support life group leader. So you volunteer, that's your commitment tonight. If you want to become an intercessor, this is an application sa lahat ng mga pinag-aralan natin, then go. Mag-message kayo sa akin. You want to become an intercessor. You want to pray for our community. You want to pray sa lahat ng mga missions na gagawin natin. You want to become a support life group leader? Go ahead. Okay, kailangan natin yan. Support mga life group leaders. Okay, sa pag-i-invite, sa pag-mobilize, and maybe someday, maging missionary din kayo kagaya ko. Na ito na yung nilalakaran ko. Just let me know.
Okay? At pangatlo, may mga tinatawag talaga na mag-support. So if God is calling you to support financially ang ating pong gawain, we need you. Okay? We need you. As mission partners, ang gagawin po natin kung ano yung resources na binibigay sa iyo ng Lord at habang pinagpapala ka niya, yun naman ang gagawin natin na paglilingkod natin sa atin pong Panginoon. So dito sa community natin, I just wanna be transparent, walang sapilitan. Sabi ko sa inyo, di ba? Never ako nagsabi sa inyo na magbigay kayo, nagpumilit sa inyo or whatsoever. But as missionary, parang sa community na ito, dahil missionary yung tinatakbo natin, paano naman tayo magkakaroon ng mission kung walang ginagamit ang Lord ng mga supporters, 'di ba? Ng mga mission partners. So if you think that God is blessing you, hindi naman sobra-sobra, 'di ba? If God is blessing you and you want to become mission partners, just let me know. Okay, so magiging mission partner kayo. Sa tatlo, this is your commitment tonight. This is our application. Be a doer of the word. If you want transformation, you don't need information. You need obedience. And tonight, I pray na i-convict kayo ng Lord kung saan kayo mas magagamit, kung kayo ay magiging intercessor, kung kayo ay magiging support life group leader, o kung kayo ay magiging mission partner. Tonight, you pray, and you decide kung saan ka dun gagamitin. Kung saan ka dun gagamitin. Imposible na wala kang paglalagyan dyan. Imposible na hindi ka marunong mag-pray kasi tuturuan ka. Imposible na hindi ka magiging support life group leader. May life group leader naman, tutulong ka lang din. Okay? At kung busy ka talaga, pero you know to yourself na kaya mo namang tumulong sa pagbibigay, be one of our mission partners. So far, parang we have 10 or 20, less than 20 mga mission partners sa ating pong grupo. Okay? Ate Ana, message na po ako para dyan. Okay po ba? So again, you pray to the Lord, Lord, saan mo ba ako gagamitin para sa community na ito? This is not something temporary. This is something eternal. And we are now building on something, amen, that will last. Are you guys ready? So, sino dito ang magpe-pray at mamimili kung saan siya mas magagamit ng Lord? Okay, yung magpe-pray at magpe-pray talaga at isisik niya, Lord, saan mo ba ako mas magagamit? Yan. Amen. So yan na, 200 plus tayo. So ibig sabihin, kung ang 100 sa inyo ay magde-decide na maging intercessor, marami na tayong mga intercessors. Okay? So, doon lang sa tatlo. Mamili lang kayo doon. Tapos, kapag okay na, mag-message kayo sa akin kung saan kayo mas magagamit ng Panginoon. Ako po, I would like to open up my heart. I would like to open up my heart na ngayon talaga, sa season na to ng buhay ko, tinatawag ako ng Lord na mag-mission. At ito talaga yung nakikita ko na kinukunik ako ng Lord sa mga tamang tao, sa tamang opportunities, ganyan. So, I'll let you know kung ano yung mga matututunan ko sa mga trainings, kung saan ako dadalhin ng Lord, and all. So, that's the direction na binibigay sa akin ng Lord. So, please pray for me. Please pray for this community. I cannot do everything by myself. Hindi ko kayang gawin mag-isa. That's why I need intercessors. I need support life group leaders. And I need mission partners. This community needs all of us. Amen. So yun lang mga kapatid. So praise God, dyan nagtatapos ang atin pong devotion ngayong gabing ito. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Praise God. Praise God. Tandaan niyo po na hindi tagumpay ng isang tao ang mangyayari sa community na ito, kundi nating lahat.
ang gantimpala ng Panginoon ay hindi sa isang tao. Ang gantimpala niya ay para sa ating lahat. Amen. So, para na rin kayo nagmi-mission eh. 'Di ba? Kapag nag-pray kayo, kapag nag-support life group leader kayo, kapag nag-mission partner kayo, para na rin kayo nagmi-mission. Sa lahat ng pupuntahan ko, kasama kayo. Dala-dala ko kayo. Ganon po tayo. Bilang isang pamilya, bilang isang community. Walang iwanan, sama-samang mag-grow, sama-samang lalalim sa ating pong Panginoon. Amen and amen. So it's already 11:22 mga kapatid. Okay, so pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng aming po napakinggan. Thank you, Lord, for your words sa parable of the wise and the foolish builders. Lord, ayaw po namin maging kagaya ng hangal na bumuo ng isang bahay at ang pundasyon ay buhanginan lamang. Na alam niya na kapag dumating po ang isang alon, kahit pumaliit nga lang na alon to, Panginoon, bibigay agad yung bahay na yun sapagkat hindi matibay ang kanyang pundasyon. But Lord, allow us, ang bawat isa sa amin, na maging kagaya ng matalinong builder na ito, ng wise builder na ito, Lord God, na nagtayo siya sa matibay at tamang pundasyon. Ganun din po kami, Lord God. Lahat ng ginagawa namin sa aming personal na paglakad sa calling mo, sa community na ito, Lord God, itatanim po namin sa matibay na pundasyon. Lord, ang battle cry namin dito, all for the love of God, all for the glory of God. Para sa iyo lahat ng to, Lord God. Walang sa amin, walang ibang sikat. It's all for you, Jesus. It's all about you, Jesus. And it's all charged to heaven. Ang gantimpala ay maaaring hindi namin makuha sa mundong ito. Pero Lord, alam namin, may gantimpalang nag-aabang sa amin sa buhay na walang hanggan. So Lord, bigyan mo kaming lahat ng mahabang buhay, malusog, na pangangatawan, upang mas maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang kami, Panginoon, sa iyong ministeryo to reach out those people who are unsaved and unreached in the name of Jesus. Lord, hayaan mo na magliwanag ang iyong pangalan, ang iyong presensya sa aming mga buhay. We thank you, God, and we glorify your name. Salamat, salamat, salamat. Pagpalain mo kaming lahat at ingatan mo kami sa aming pagtulog. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan. And tomorrow, God, another day, another gising, another blessing, Lord God. Another favor that comes from you, God, in the name of Jesus. Provide mo lahat ng aming mga pangailangan at gumawa ka, Panginoon, ng mga bago at kahimahiman ng mga bagay sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Lord. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. Hayaan mo na ngayong gabi as they pray, ang 200 plus na ito, as they pray, Lord God, kung saan mo sila magagamit, kung sila ay intercessor, support life group leader, o mission partner, Panginoon, dadalhin mo sila sa tamang paglilingkod nila. In Jesus' name. Until the whole world knows that Jesus lives. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. God bless all of us, mga kapatid. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa pag-join sa ating pong evening devotion. And I pray and I hope na maging pagpapala sa atin ang mga salita na atin pong napakinggan. At mag-move sa atin upang tayo po ay makapamili kung saan ba tayo magagamit ng Panginoon. Hindi na to about sa mga naririnig natin, kundi sa mga bagay na ginagawa natin. Naway udyukan tayong lahat ng banal na Espiritu ng Diyos. To God be the glory at magkita-kita po tayo ulit sa araw ng bukas. God bless all of us, mga kapatid. Paalam po. And good night, everyone. Thank you so much again. Please pray. Pray. Amen. Lagi niyo ako isama sa inyong mga panalangin. God bless. Good night po. Paalam. Thank you so much, guys. God bless you po. Thank you. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Salamat po. Thank you so much. Mag-iingat po tayong lahat. Good night. God bless. Paalam. Shalom. God bless you.
We will be ending this live, mga kapatid. Sama-sama tayo in 3, 2, and 1. God bless you. Bye-bye. 3, 2, 1.